Sa ating paghahanap kung ano nga ba ang katuturan ng buhay, aking susulit sa inyo ang isang sanaysay na pinamagatang ang palaisipan ng buhay, mga pilosopikal na pananaw. Ano nga ba ang buhay? Isang tanong na hindi matatapos ang paghahanap ng kasagutan. Sa katunayan, mula sa madilim na pananaw ni Dostoevsky hanggang sa masiglang sayaw na inilalarawan ni Rumi, ang mga pilosopo, perito, at mga taong may malalim na pag-iisip ay nagbigay ng sari-saring interpretasyon sa kung ano ang tunay na esensya ng ating pag-iral. Una sa lahat, para kay Dostoevsky, ang buhay ay isang impyerno, isang labanan sa pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa, isang pagsubok kung saan hinahanap natin ang ating pinakamalalim na takot at pagnanasa. Sa kabilang banda, para kay Socrates, ito ay isang pagsubok, isang pagsusuri sa kabutihan, karunungan, at katotohanan. Naniniwala siyang ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat maisa buhay. Kasunod nito, si Aristotle naman ay nakita ang buhay bilang isang pag-iisip, ang paghahangad ng kaalaman at katwiran. Samantala, si Nietzsche, sa kabilang banda, ay naniniwalang ang buhay ay kapangyarihan, isang pagsisika para sa paglagpas sa sarili at pagkontrol sa mga pangyayari. Dagdag pa rito, para kay Freud, ang buhay ay tensyon sa pagitan ng likas na pagnanais sa buhay, ang eros, at ng kamatayan, thanatos. Kaugnay nito, si Marx ay naniniwalang ang buhay ay inuhubog ng material na kondisyon at mga ideolohiyang nagmumula rito. Bukod dito, si Picasso sa kanyang sining ay nakita ang buhay bilang paglikha, isang canvas kung saan ipipinta natin ang ating mga hilig, emosyon at pangarap. Sa kabilang dako, si Gandhi naman ay naniniwalang ang buhay ay nakaugat sa kawalan ng karahasan, pagpapairal ng habag, at universal na pag-ibig. Pagdating naman kay Schopenhauer, ang buhay ay walang tigil na pagsisikap na umahantong sa sakit at kawalang kasiyahan. Kung tutusin, si Bertrand Russell ay nakita ang buhay bilang kompetisyon sa pagitan ng mga pagnanasa at ambisyon ng tao. Gayun din naman, si Steve Jobs na nagbigay riin naman sa pananampalataya at pagtitiwala sa proseso. Sa puntong ito, si Einstein ay naniniwalang ang buhay ay paghahangad na maunawaan ang mga misteryo ng universo. At si Stephen Hawking ay nagbigay ng diin sa pag-asa at paniniwala sa inaharap. Bilang karagdagan, si Kafka ay nakita ang buhay bilang simula lamang, isang paglalakbay ng puno na kabalintunaan, ngunit nagbubukas ng mga pintuan sa pagbabago. Kung iisipin, si Camus ay naniniwalang ang buhay ay paghihimagsik laban sa kawalang kahulugan, habang si Thoreau ay nagbigay riin sa simpleng pamumuhay at pagyakap sa kalikasan. At si Rumi ay nakita ang buhay bilang sayaw ng pag-ibig at koneksyon sa Diyos. Sa kabilang banda, si Kierkegaard ay naniniwalang ang buhay ay isang pagtalon ng may pananampalataya. Sa kabilang dako, si Epicurus ay nagbigay riin sa kasiyahan at pag-iwas sa sakit. At si Lao Tzu ay naniniwalang ang buhay ay pagkakasundo sa natural na kaayusan ng universo. Samantala, si Confucius ay naniniwalang ang buhay ay pagtupad sa mga tungkulin ng may integridad at respeto. Gayun din naman, si Carl Jung ay naniniwalang ang buhay ay pagiging buo at tunay. Mula rito, si Alan Watts ay nakita ang buhay bilang laro na dapat laruin ng may pagkamangha. Kaugnay nito, si Viktor Frankl ay naniniwalang ang buhay ay paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kahirapan. Samantala, si Simone de Beauvoir ay nagbigay riin sa kalayaan at pagtanggi sa mga papel na ipinataw ng lipunan. Sa huli, si Heraclitus ay naniniwalang
Ang buhay ay patuloy na pagbabago, bagay na kaugnay ng paniniwala ni Hegel na ang buhay ay pag-unlad sa pamamagitan ng kontradiksyon at resolusyon. Kung tutusin, di ito nalalayo sa pananaw ni Hobbes na ang buhay ay kaligtasan. Samantala, si Rousseau ay naniniwalang ang buhay ay pinakatunay kapag tayo ay bumalik sa ating natural na estado. Habang si Marcus Aurelius ay nagbigay riin sa pagtanggap at pagtitiis. Sa isang banda, si Seneca ay naniniwalang ang buhay ay paghahanda para sa kamatayan. Higit sa lahat, si Jesucristo ay nagturo na ang buhay ay banal, nakaloob na nakasentro sa pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod sa kapwa, na matatagpuan ang tunay na kaganapan sa malalim na relasyon sa Diyos. Bilang pagtatapos, ang buhay ay isang malawak at komplikadong palaisipan na patuloy nating sinusubukang lutasin. Ang mga pananaw nito ay nagbibigay ng iba't ibang lente kung saan natin maaring tignan ang ating pag-iral. Bawat isa ay nag-aalok ng mahalagang aral at pagninilay.